Ang topic natin ngayon sa video na ito mga ka-farmers, kung paano gamutin ang ectoparasitism sa baboy. Magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. Bago ko makalimutan, additional tip para sa mga baguhan. Ano nga po ba ang salitang ectoparasitism? So ngayon mga ka-farmers, welcome back to my vlog. Ako po si Dudong Villaran Farm, ang patuloy po na magbabahagi sa inyo ng munting idea o munting kaalaman tungkol po sa pag-aalaga ng baboy. Ginagawa ko po ito, ang simpleng tip na ito, hinahandog ko para sa mga baguhan. But before we continue, nais ko lang pong i-disclaimer na ang ibang mga salaysay sa video na ito ay galing po sa mga eksperto. Dahil honestly po, hindi pa po ako nakaranas ng ganitong sakit sa baboy, yung tinatawag na ectoparasitism. Kung tama po ang aking pagbigkas sa salita na yan. Katulad po sa sinabi ng isa nating ka-farmer, no? Ka-backyard hog raiser, na baguhan pa lang po sa pag-alaga ng baboy. Nagkaroon po ang kanyang baboy na ganitong klaseng problema. Ayan, tignan po natin ka-farmers. Ayan. Siya po si kabayang Sara. Sabi niya, "Hi sir, good afternoon. Unsay tambal pag ingon ani ang baboy. Ano daw po ang gamot kapag katulad nito ang baboy?" Sabi niya po, dagdag niya pang istorya sa akin. 2 months from walay, sobrang dami po sa katawan niya po. Mainit na siya, pero kumakain naman siya. Medyo matamlay po siya today. Ano po kaya pwedeng igamot sa kanya? Sa mga expert dyan, mabuhay po kayo. Ang direct po na sagot ko dito sa ganitong klaseng tanong po, ivermectin po ang atin pong dapat ibigay sa baboy na meron pong ganitong klaseng problema sa katawan. Kailangan po siyang purgahin kasi meron po yan dyan sa kanyang katawan. Naninirahan po ang salitang garapata, galis, kuto, or mites. Ano pa man dyang iba na mga parasito na yan, no? So, kailangan pong purgahin. Pero, take note beginners, bago mo po gawin ang pagpurga sa baboy mo dyan na meron pong ganitong klaseng problema, bago mo gawin yung pagpurga, kailangan mo pong gawin itong aking ituturo sa inyo. Kailangan mo pong gawin itong akin pong suggestion na ihahandog ko para sa inyo. Ulitin ko, bago mo siya purgahin, number 1, i-check mo po ang kanyang katawan. I-check mo po ang baboy mo na may ganyan kung meron ba siyang lagnat o sinat ang iyong baboy. No? Mga baguhan dyan ha. Kailangan mong i-check ang iyong baboy na mayroong ectoparasitism. Kung may lagnat ba siya, sinat, ubo, o anumang sakit yan. Ngayon, kung sakali po na merong sakit ang baboy katulad sa lagnat, na sumabay din po yung problema sa kanyang katawan, yung rashes o yung tinatawag ng mga eksperto na ectoparasitism. Ano ang dapat gawin? Ito po ang dapat natin gawin. Based po sa aking simpleng advice, simpleng opinion, at based po sa karagdagang impormasyon na dinubulsi ko sa aking brand technician, he advised me na, Sir Dodong, kapag po ang baboy na may ganyang klaseng problema katulad nito, na may lagnat kasabay, hindi po pwedeng pagsabayin mong ibigay ang pamurga na ivermectin. Ito guys. Okay? Huwag daw po natin isabay ang pamurga na yan. Kundi, ang pinakaunang gawin natin sa pag-treat sa baboy na may ganyan, na may kasabay na lagnat, i-treat mo muna ang kanyang lagnat sa pamamagitan na bigyan mo siya or injikan mo siya, mga beginners, injikan mo siya ng antibacterial para po gumaling ang kanya pong lagnat. No? Gumaling first ang kanyang lagnat. Tulad dito guys. Ito muna guys ang isasuggest ko. Oxytetracycline Sustaline LA, 1 ml per 10 kilos body weight ang baboy. Ganyan po. So, pagkatapos mong nabigyan o na-injikan o naturukan ang baboy na mayroong ectoparasitism, after mo siya maturukan sa left side ng liig, intramuscularly injection, isunod mo po pag-inject ang vitamin B complex na Bixan SP. Ayan po guys, oh. Ito guys. Yan. So, una ito, pwede mong iturok sa liig ng baboy, either left side, then pag right side, ito na naman. No? After this one inject, ito yung isunod mo. Double check mo na lang ang dosage and administration na nakalagay sa mga lagayan. Okay? Ngayon, nabigyan mo na ng antibacterial na Sustaline LA ang baboy na meron pong ectoparasitism na tinurok mo sa kaliwang liig o kanan man. Vice versa, kung nagturok ka sa kaliwang liig, pwede. Ang vitamin
vitamin B complex ni Bigsan SP, iturok mo sa right side na leeg niya, pwede. After that one, hintayin mo lang po na magaling ang baboy. Hintayin mo po na kailangang gumaling muna ang baboy bago mo bigyan ng purga ang baboy mo na merong ganyang sakit. Bakit nga po ba hindi pwedeng ipagsabay ang nasabi kong antibacterial na injectable at ang injectable na Genvet Ivermectin? Bakit nga po ba hindi magandang ipagsabay mo bigay sa baboy na merong ectoparasitism? Ito po ang simpleng reason. Una, kapag po ang baboy na merong ectoparasitism, katulad nga yan sa atin pong napakita kanina sa simula, na may kasabay pong lagnat. Kaya po namin pinapayo o tinuturo sa inyo mga beginners na unahin po muna natin na injikan siya o bigyan siya ng gamot pampawala sa lagnat mga ka-farmers. Yung nasabi ko kanina na oxytetracycline na injectable Sustalin LA. Pag gumaling na po ang baboy sa lagnat, pwede mo na siyang, pag gumaling na ang lagnat, pwede mo na siyang purgahin ng nasabi kong Ivermectin Genvet injectable na pamurga. Isa pa po sa mga supportive reason kung bakit hindi po namin pinapayo na pagsabayin yung pamurga at yung antibacterial ay para po hindi po madadagdagan ang nararamdamang stress ng baboy na meron pong ectoparasitism. Alam nyo kasi ang purga, mainit po sa katawan ng baboy. Try nyo guys, no? Sa akin dati, diniscovery ko talagang nilagay ko sa aking skin, sa aking kamay, yung pamurga na injectable. Mainit po yan. Pag tinurok mo sa baboy yan, makakaramdam sobra ang baboy ng mainit. Ang pamurga kasi na sinabi ko guys is mainit po yan sa katawan nila. Ito po, yan guys, oh. Yan. Okay? Ivermectin. Ayan. Mainit po yan sa katawan ng baboy mga ka-farmers. Ngayon, pag sinabay nating bigay sa mga baboy yan, ay talaga namang madadagdagan po lalo ang stress na kanila pong dinaramdam. Avoid paliguan din pala ang baboy na may sakit ha. So pag gumaling na yung lagnat, saka mo siya purgahin. No, okay lang yan mga kababayan. Pag gumaling na yung lagnat niya, injikan mo na siya ng nasabi kong Ivermectin. Ganun lang po, no? Bago ko makalimutan, additional tip para sa mga baguhan. Ano nga po ba ang salitang ectoparasitism? Ayon po sa mga eksperto, ang ectoparasitism ay ang pagkakaroon ng mga parasito na nabubuhay sa labas ng katawan ng baboy o nabubuhay sa labas balat ng baboy, kagaya ng mga garapata, kuto, galis or mites na silang tanging dahilan na nagdudulot po ng matindi o sobrang pangangati at pagkasira ng balat at pagbagal ng paglaki sa ating mga alagang baboy. Yan po ang ibig sabihin ng salitang ectoparasitism. Papakita ko po sa inyo mga ka-farmers para silbing double check. Ano po? Sa libro dito ni Univet, na Yunako Univet. Thank you po Univet ah. Ito guys oh. Ito. Kita nyo po ito. Ayan oh. Ectoparasitism. Okay? Itong itsura. Ayan. So, ang treatment options from experts, Genvet Ivermectin. Ito po yung pinakita ko sa inyo ka-farmers. Ayan. May malaki na buti. No, pamurga to guys. At meron din silang maliliit na buti. Ito ay, kung di ako magkamali, this is 10 ml. No, 10 ml ang buti na to, ang laman. Ito naman is 100 ml, no, if I am not mistaken. Ayan. Okay? So, ectoparasitism, ang gamot po ay purgahin natin ang baboy. Pero, review. I-remind ko lang konti, tandaan po beginners, mas maganda na kapag ang baboy ay meron pong ganyang sakit, check mo po kung meron siyang lagnat. Kapag po may lagnat siya, i-treat mo muna ang kanyang lagnat para gumaling. Pag gumaling na yung baboy sa lagnat niya, uubo, anuman meron siyang kasabay na sakit sa nasabing ectoparasitism, saka mo siya injikan ng pamurga. Okay? Suggestion ko po lang iyan sa mga beginners. Kasabay po sa suggestion ng aking brand technician. Okay? Pero, what if kung meron pong mga baboy na walang lagnat? Ano naman pong gagawin natin, no, mga beginners? Kapag ang baboy ay merong ganyang sakit sa katawan, yung ectoparasitism, na walang lagnat, no, walang kasabay na lagnat, ay ang sagot dyan, syempre, pwede mo na siyang purgahin. Ang salitang ectoparasitism sa mga baboy ay pwede pong dumapo yan sa kanila na walang pinipiling edad. Binibigyan po natin sila sabay ng vitamin B complex mga ka-farmers na nasabi ko kanina, itong Bigsan SP, para po matulungan po ang mga baboy natin na gumana po ang kanilang pagkain sa kanilang pagkain mga ka-farmers. And then para po, syempre, matulungan po sila or matutulungan po sila na lumakas po ang kanila pong katawan o kanila pong resistensya. Yan po ang simpleng paliwanag kung bakit tayo nagbibigay ng vitamins sa atin pong mga alagang baboy.
Ikaw ka-farmers, dumanas ka na po ba ng ganitong klaseng sakit o problema sa alaga mong baboy dyan? Yung salitang ectoparasitism? I-comment mo po dyan sa ilalim ano man po ang iyong ginagawang pag-treat o treatment. Paano mo ginamot yung baboy mo na mayroong ganyang problema sa kanyang katawan. Maraming salamat po sa papanood mo sa video na ito. Happy farming po sa ating lahat. See you next time. Bye-bye and God bless.